Paano nga pa ipa-block or temporarily disable yung GCash account kung sakaling nawawala yung phone mo or yung SIM number na nakalink sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nag-report ako sa Gigi noong oras na hindi ko ma-access yung phone ko kung saan naka-install doon yung GCash account ko. Kaysa nga naman magamit ng ibang tao or magkaroon ng unwanted or unauthorized transaction dahil nga wala sa akin yung GCash account, pina-disable ko muna siya. So ano nga ba yung buong proseso? Kung sakaling hindi nyo nahawak yung phone, pwede kayong gumamit ng ibang GCash account muna. Hindi nyo kailangan mag-login sa GCash account na yon. Katulad nito, meron agad Help Center. Dito sa Help Center, i-report nyo yung phone number na nawawala or yung GCash account nga na hindi nyo pa ma-access. Katulad nito, may lost SIM or phone na link, i-tap nyo lang yan. And then, andito yung instruction, which is gagawin natin basically. Ang pinakailangan dito ay yung chat with Gigi. From here, pwede na tayong mag-report kay Gigi or GCash ng lost phone. May question na siyang itatanong at option na ipoprovide later on. Yung unang tanong ay ito, gusto mo bang i-report yung lost SIM or phone? Yes. And then, ibibigay mo lang yung phone number mo. Kung sakaling international number, kasi yung GCash pwede na siyang magamit sa abroad, ilalagay din yung country code. Ganito yung format niya. And then, ito na yung sinasabi ko na dalawang option natin. I want to temporarily suspend my account kasi nga nawawala yung SIM or hindi ma-access yung SIM na yun or phone. Yung pangalawang option naman is most likely gagawin natin to kapag i-recover na natin yung GCash account natin. Either gusto nating i-transfer yung pera to new GCash account or i-unblock na ulit yung GCash na ni-report nga natin para i-block. So sa case ko, 1 ang pipiliin natin. And then for security purposes, kailangan nating sagutin yung mga tanong ng GCash. Iba-iba ang pwedeng maging tanong katulad nito, middle name, yung iba naman birthday, complete name, magiging email address. Ang isa sa mga nahirapan ako ay yung ID number na ginamit sa verification. Dahil nga sa atin, marami tayong ID, so hindi ko alam kung ano yung ID na ginamit ko. UMID ba, Pag-ibig Loyalty Card, or National ID. Nung una, nagkamali ako sa ID na pin-provide ko. Kapag ganun, hihinga niya ulit kayo ng information kasi magkakaroon ng verification na katulad nito. At kapag na-detect niya na may mga mali sa information, kahit isa lang, halimbawa yung email address or yung ID nga, or nagkaroon ng misspelling doon sa pin-provide mong information kanina katulad sa middle name or first name, ang mangyayari ay uulitin nyo yung pagsagot sa mga tanong. Paulit-ulit yan hanggat hindi nagmamatch or hindi naging accurate yung binibigay mong information sa record ng GCash niya. And hintayin mo rin yung email na ipapadala ng GCash. Pwede umabot ng 2 or 3 email. Yung una ipapadala nila is yung confirmation nga na nag-request tayo ng pag-block ng GCash account natin. And yung final email is ito na, kung saan i-confirm na nga na temporarily block yung account. Kapag temporary, ibig sabihin may option pa tayo na i-recover to next time. Kapag i-recover, meron tayong dalawang option. Either, yung una is gagamitin ulit natin yung same na phone number. Kapag ganyan, mag-request muna ng SIM replacement, depende sa service provider, mapag-Globe, TM, or iba pa. And then, kapag okay na, nasa yun na yung SIM number mo, pwede nang i-recover yung GCash account. Katulad ng ginawa natin kanina, punta lang ulit doon sa Gigi, at mag-go ulit sa buong proseso kung saan pipiliin mo na yung pag-recover na account. Yung pangalawang option naman is pwede naman yung new number ng GCash. At kapag may new number ka na, ililipat mo na yung funds mo mula dun sa lumang GCash account na hindi mo na ma-access papunta sa bagong GCash account. Ang requirements niyan ay kailangan may affidavit of loss and yung GCash account na niregister mo dapat fully verified din yan bago ka mag-request ng fund transfer. At meron kaming ginawang hiwala na tutorial video kung paano nga ba ma-recover yung GCash account. Katulad nga nasabi ko, pwede kayong gumamit ng new number na kailangan nyo munang ipa-fully verify. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!